Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang title po ng ating devotion ngayong araw ay Mahabaging Diyos. Ang ating pong verse ay nagmula sa Matthew chapter 12 verse 20. Ang sabi po dito, hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay. Matatandaan po natin sa Old Testament sa paglalakbay ng mga Israelita patungong lupang ipinangako. Napakaraming beses na isulat na ang kanilang pananampalataya ay kahalintulad ng tambong marupok at ilawang umaandap. Sa verse po natin ngayong umaga, ang pananampalataya ay naihahalintulad o naihahambing sa dalawang bagay. Una po sa tambong marupok. Ang tambo po ay isang uri ng talahib o mataas na damo na madaling baliin o mabali sapagkat ito nga po ay marupok. Ang pananampalataya na katulad nito ay ang mga taong madaling tumalikod sa Panginoon sa oras na may dumating na pagsubok. Pangalawa, ilawang umaandap. Ang salitang umaandap ay nangangahulugan ng patay-sindi na ilaw. Ito naman ang klase ng tao na kapag may pagsubok, nagiinit ang kanilang pananampalataya. Ngunit kapag sila ay sagana o walang alalahanin, nakakalimot sila sa ating Panginoon. At kapag nakaranas muli ng pagsubok, muli magiinit ang kanilang pananampalataya at muli rin hihina kapag sila'y nakaranas ng kasaganaan o walang alalahanin sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang sabi po sa Matthew chapter 12 verse 20, hindi niya babaliin ang marupok na tambo, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Kaya't sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ang iyong pananampalataya ay matibay at laging nag-aalab, o kahalintulad ng marupok na tambo o ilawang umaandap. Bulay-bulayin mo yung pananampalataya, kapatid. Baka yung pananampalataya ay katulad ng marupok na tambo o ilawang umaandap. Umpisahan mo na patibayin at pag-alabin ng iyong pananampalataya. Sa tuwing tayo po ay makakaranas ng mabigat na pagsubok, huwag mong piliing tumalikod sa Panginoon. Bagkus alalahanin mong palagi ang paghihirap at pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus upang tayo iligtas sa kasalanan. Hindi natin kaya kung tayo mananahan sa sarili nating kakayahan, ngunit tayo magtatagumpay kung tayo mananahan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Upang tumibay at mag-alab ang ating pagtitiwala sa Diyos, kailangan nating matuto humakbang sa pananampalataya at tumalikod sa mga gawain na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kung naniniwala tayo na pagkakaloban tayo ng Diyos ng ating mga pangangailangan sa araw-araw, magiging malaya tayo sa pagtupad sa Kanyang kalooban. Ano man ang sitwasyon o pagsubok na ating kakaharapin, lagi tayong magpasakop sa ating Panginoon. Manatiling tapat sa paglilingkod at laging sumunod sa Kanyang nais. Hindi ang iyong nais ang dapat na masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Upang sa tuwing kaharap ka o tayo sa mga tukso o pagsubok, laging ipagkakalob sa atin ng Diyos ang daan upang tayo'y magtagumpay. Sabi po sa John chapter 3 verse 17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So yun lamang po, maraming salamat at God bless po sa bawat isa.